pilay, pingkaw, paralisado baga, bingi, bulag, pipi. Kung yaon ay walang kagatul-gatul, walang imposibleng naganap, nang dahil sa kapangyarihan ng anak na mula sa Ama, nakamta ng mga nagtiwala, nanalig. Ngayon din, ang lahat ng hiwagang yaon ay di nagbabago na magagawa ng Ama. Kaya niyang gawin ang lahat mula pa sa simula hanggang sa kasalukuyan at sa mga daratal pang panahon. Walang naiiba, walang maiiba, hindi maiiba ang kanyang gawa. Tunay na mahimala, mahiwaga pa rin siya. Sapagkat siyaon ang taglay niya, ang liwanag na hindi mamamatay, ang liwanag na walang kamatayan, ang liwanag na di mapupundi ng sinuman, hindi hihina, hindi uundap-undap, kundi maningas na maningas ang ilawan niyang handog. Kaya't sa bawat tumanggap at nagliwanag ang isip, ang pangunawa ay kinamtan, patuloy ang ligaya, nang dahil ang Ama ay buhay na buhay. Buhay ba ang Ama? Sadyang ang buhay ng tao ay iba't iba ang kaganapan. Kumisan, may mga nagsusumakit, nagsusumikap maghanap buhay, niloloko naman ang kapwa nila. Hindi lahat ng mga tao'y manloloko. May naloloko, may naloloko. Buhay po ba ang Ama? May nalilinlang, may manlilinlang, may mandaraya, may nadadaya. Subalit ang Ama kailanman hindi manloloko, hindi manlilinlang, hindi mandaraya. Lagi sa tuwina siya'y tapat kanino man. Kaya't ang katapatan niya, ang damhin ng sinuman, ang kilalanin ng sinuman, ang tanggapin ng sinuman, ang mahimala niyang gawa, ang hiwaga niyang magagawa sa lahat ng madla ay tuwirang tatanggapin ng mga anak na sa kanya'y nagtitiwala. Buhay ba ang Ama? Kaya nawa kamtin ninyo ang himala, ang hiwaga ng buhay nyo sa patnubay ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Maniwala ka, magtiwala ka, anak ng Ama. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Ano nga ba ang hindi nababatid ng Ama sa buhay ng mga anak niya? Ano nga ba ang hindi ipababatid sa iyo bilang kumikilala sa Kanya? Ano nga ba ang hindi mo matututunan kapag ginusto mo? Mahirap man sa una kapag pinagsumakitan mo, pinagsumikapan mong matutunan bilang tao, nang dahil normal ang isip mo, walang hindi ka makakamtan sa katotohanan, sa karunungan na mula sa Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya't maliwanag ang kanyang mga aral. Hanapin mo siya at siya iyong matatagpuan. At minsang mahawakan ay huwag mo nang pakakawalan. Sa wakas, malalasap mo ang ginhawang dulot niya at siya ang magiging kaligayahan mo. Ang mga tanikala niya ay magiging sandata mo at ang kanyang guarnisyon ay maharlikang kasuotan.
Ang pamatok niya'y magiging isang gintong hiyas. At ang mga tali niya'y pamigkis na purpura. Isusuot mo siyang parang damit na marilag at ipuputong siya sa iyo na parang marikit na korona. Kung nais mong magiging marunong ka, magsikap ka lamang, ikaw ay magiging matalino. Kung mawilihan kang makinig, ikaw ay matututo. At kung limiin mo ang iyong narinig, ikaw ay dudunong. Buhay bang Ama? Pawang katotohanan, itong sakit tinuturan. Ang lahat ng bagay ay napag-aaralan. Gayon din naman ang salita ng Ama na maari mong matutunan. Kung tuwiran mong hahanapin, tuturuan kang lubusan. Diyos Amang walang hanggan, tunay na dalisay, malinis kanyang aring kapangyarihan kailanman. Di kumukupas, di narurumihan, at di mamamatay, sapagkat taglay niya ang lahat ng yaon mula pa sa simula. Kaya't kung ang lahat ay magtitiwala, anong hindi nila makakantang ganap? Sa hirap man na pasimula at mahirap mang tamuhin, subalit sa pagbabata, pagtitiwala mong ganap bilang kanyang tunay na anak na sa kanya'y kumilalang ganap, hindi kanya mabibiguin, ika'y kanyang pagbibigyan. Buhay bang Ama? Kaya't ang nais niya sa tuwina, huwag kang gumawa ng masama at walang masamang sasapit sa iyo. Lumayo ka sa kabuktutan at lalayuan ka rin ito. Huwag kang maghasik ng kaapihan, baka mag-ani ka ng 7 ibayo. Huwag kang humingi sa Panginoon ng kapangyarihan o humiling sa hari ng mataas na tungkulin. Huwag mong igiit sa Panginoon na ikaw ay matuwid o magpanggap na marunong sa harap ng hari. Huwag kang mahangad ng maraming hukom kung wala kang tibay ng loob na panindigin o panindigan ng katarungan. Huwag kang gagawa ng masama laban sa sambahayan nang dahil kasusuklaman ng iyong mga kababayan. Huwag mo nang balikan ang dati mong kasalanan. Magbago ka sa unang parusa pa lamang. Huwag mo sabihing pahahalagahan ng Panginoon ang aking pagsuyo at lagi niyang tatanggapin ang bawat handog ko sa Kanya. Huwag kang manghihinawang manalangin at huwag mong kaliligtaan ang pagkakawang gawa. Huwag mong pagtatawanan ng mga nasa kasawian. Ang Panginoong magpahintulot na siya'y mabigo, ang siya rin magkakalob sa Kanya ng tagumpay. Buhay bang Ama? Kung wala kang ginawa o adhikang masama sa iyong kapwa, patuloy kang umasang Ama sa iyo'y magpapala. Di mo man pagdaka, nakamtan na hawakan na siya, batahin mo lamang hintayin, at ika'y kanyang dudulutan. Sapagkat kung ang buhay mo'y kanyang pinahiram, anong hindi niya ipapahiram mga bagay mong kailangan? Sapagkat kung ang mata mo'y ibinigay, hindi niya tutulutang ikaw ay madimlan. Kung tuwir ang pagnanasa mo'y kabutihan, tatamuhin mo yan buong buhay, kaya't itiwala mo sa Kanya at huwag kang bibitiw kailanman, di Kanya iiwanan. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Alalaumbaga, huwag bibitiw sa pananampalataya, huwag tutugot sa pananalig, huwag magsasawang manalangin, kundi patuloy
na sa Ama ay dumulog, humingi ng marapat, di lamang ng sayo, kundi maging sa kapwa mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Wika nga, mabuting gawa mo, gantimpalay hintayin mo. Mga tinanim mo ang mabubuting buto, mag-aani ka ng mabuti rin tao. Kung butong tinanim mo'y matamis ang bunga, ikaw rin makalalasap na mauuna. Sapagkat kailanman, hindi pa nangyari ang may-ari ng halaman, iba mo nang tumikim, maliban kung nakawin. Subalit, kung may bakod, walang makatitikim, maliban ang naunang nagtanim. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan. Ang Ama ang bakod ng buhay nyo, siyang kalasag na totoo. Kailan may hindi siya batong natitibag, kundi batong tunay na matitag. Kaya't isandig mo sa Kanya ang iyong buhay at di Kanya kailanman pababayaan. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong ganap, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Sa mga kasangkapan man, kapag ito'y imitation, natularan na katulad ng gawa ng isang matibay, nasusubukan yan kapag ginamit mo na kapwa. Iba yaong tunay na matibay at matatag kaysa tinularan lamang, ngunit nang gamitin na, pagdakay bumagsak na. Yaon ang pawang katotohanan. Ang pagiging ganap na pagtupad sa kabanalan hindi maaring tulad-tularan. Gaya-gaya lamang. Kailangan may matatag matibay kang panuntunan, paninindigan, at kalooban mo'y handa sa pagtalima. Sapagkat habang ginagawa mo yaon, Ama sa'yo'y magbibigay ng katotohanan, kaya't pababatid niya sa iyo ang karunungan kung paano mo itututok din at gagawin. Kaya naman, dahil ang orihinal na espiritu niya ang tinanggap mo at sumaiyo, patototohanan niyang anak kanyang pinatatag. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong ganap, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Alalaumbaga, tsinelas man na kay ganda-ganda, katulad ng matibay na tsinelas kung subalit naka 1 kilometro pa lamang humakbang ang isang gumaya sa isang tsinelas, napatid na siya. At siyaong tunay na matatag at matibay, naka 10 kilometro man, buo pa rin siya. Tao, limiin niyo ang talinghaga ko, tantuin niyo ang tinuran ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Hindi ngayon nakita niyo ang kapwa niyo, matibay na pananampalataya, kaya siya'y pinagpapala, tutularan naman ninyo. Subalit kung di bukal sa puso niyo, iba pa rin ang tatamuhin ng tapat at totoo. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Sapagkat ang tao'y di makatatarok ng damdamin ng kapwa niya, di malilirip kung sino siya at ano siya, ngunit ang Ama, siyang tuwirang katarukan at tunay na sumusukat kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mabuti po ba ang Diyos? Dakila po ba siya? Walang pinagkaiba. May nagtanim ng buto ng munggo. 1 ektarya ang tinanim niya.
Marami siyang inani. Tumulad yung kapwa niya. Hindi niya alam ang sikreto kung paano. Nang magsibunga na at umani kapwa sila. Dahil sa inggit niya lang, kaya yun ang tinanim at maraming inaani yung kapwa niya. Walang gatsinong inani sapagkat walang gatsinong bunga. Ang sabi niya, parehas namang munggo ang tinanim namin. Bakit siya sako-sako ang inani niya at ako'y ilan lamang salo? Yaon ang patotoo ng Ama. Kailan may hindi maaring tularan ang sakin, anak, sapagkat ang nais kong pagbungahin ng marami, mapagbubunga ko. Doon ako tumatarok, sumusukat sa inyong kalooban, hindi sa inyong gawa lamang. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mabibili ba ang lahat ng salapi? Mababayaran ba lahat ng kayamanan ang bagay? May mga bagay na kayang bilhin lahat ng salapi at kayang bayaran. Subalit ang Espiritu ng Ama na bagay na kaloob kanino man, na isang tunay na mahalaga, hindi maaring dayain, lilangin, bilhin, agawin, utangin, ipahiram. Sapagkat ang Espiritong yaon, alam niyang kanyang pananahanan. Buhay ba ang Ama? Subalit ang Espiritong isa, lahat pwedeng panahanin. Yan ang patotoo ko sa inyo, mga mahal ko. Ang isang Espirito'y lahat maaring mapanahan. Kaya tingnan nyo nga kung sinong Espiritong nakatahan ngayon sa inyo. Paano nyo natatarok na babatid ang isang Espiritu ang nasa sa inyo? Kayo man din ay batid nyo na ang tama at mali. Kaya't alam nyo na kung anong Espiritong sumasa inyo. Kaya't kung batid nyo nang hindi na yaon ang naituro ng Ama sa inyo at hindi yaon ang kalooban niya, kayo mismo tumakwil. Nang sa gayoy, kayo'y layuan ng di tamang patnubay. Sapagkat ang Ama lamang ang tamang patnubay at gabay, Espiritong walang hanggan ang kapangyarihan. Diyos Ama at Diyos Anak, sa pamamagitan ng Diyos Espiritu. Kaya nga, kailanman ay hindi maari iyakma ang tao at Espiritu. Hindi maaring magpantay ang gawa ng Espiritu at gawa ng tao. Kaya't kailangan ng tao ay magkaroong tunay na Espiritu upang makagawa sa Espiritong tulad sa kalooban ng Ama. Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Hindi naman tatanggapin ng tao na hindi siya nasa totoong Espiritu. Bagamat batid niya ginagawa nila. Bagamat batid na ginagawa nila. Hindi nila sasabihin hindi totoong Espiritu ang nasa akin. Sapagkat akala ng tao, lahat ng mabuting ginagawa ay sa mabuting Espiritu nga sila. Paano ang puso mo kung wala sa Espiritong totoo ka? Batid ng Ama ito. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya nga mga mahal, madamanawa ng lahat ang katotohanan, maramdaman nawa ng lahat ang tunay na pagmamahal at katapatan ng Ama. Sa gayon, walang makapaglilinlang ng kanyang katauhan. Hindi malilinlang ang kanyang katauhan. Hindi maagaw ng di tama at tumpak na Espiritu. Kundi ang banal na Espiritu ang siyang sa kanila'y mananahan. Pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama?
Buhay ba ang Ama? Sabi nga po, mahirap magmagaling, ano? Mahirap ding magyabang. Sapagkat kapag nagmamagaling ka na at nagyayabang, ay hindi na sa Diyos yan. Ano po? Kanino po iyan? Kaya, ang bawat ginagawa natin na mabuti, dapat nating ilihim. Hindi na kailangang ipagmarali, nakatala sa banal na aklat. Kaya kayo po ba anak ng Ama? Malapit ang Pasko. Gawin nyo ng lihim sa mga minamahal nyo ang dapat nyong gawin. Sapagkat ang Ama ang gaganti sa inyo. Hindi ko sinabing, lihiman nyo akong bigyan. Mahirap magsalita. Mahirap mangaral sa totoo. Minamasama ng di totoo. Ngunit kung totoo ka na, tatanggapin yung ganong aral. Sapagkat alam mo, buksan sa banal na aklat, maliwanag na nakatala. Alam kong may magagawa ang Ama. Kung wala kayong maibigay na bagay, puso ninyo'y ibigay. Alam kong may magagawa ang Ama. Mas maganda kung binigay nyo na bagay, pati puso nyo'y kasama pa. Baka bagay ang binigay nyo'y puso'y wala. Mahirap yan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalang. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Minsan nangusap sa akin ang Espiritu ng ganito.
Anak, kapag tumungo ka ng palengke, ano ang pakay mo? Mamili. Pag hinarang ka ng isang nagpapahayag ng banal na salita, pagtutunan mo ba yan ng pansin? Hindi. Sapagkat sasabihin mo, ay, nagmamadali ako. Mamamalengke ako. Tama po ba? Pag nagpunta ka ng mall, ang pakay mo ay mamili. Mag-shopping. Pakikinggan ka ba nang nagsasabi sa'yo, nagsasalita po ako ng banal na salita. Kaya't may dako at may tamang lugar para ipangalanda ka ng mabuting balita. Ngunit hindi po ito matatanggap ng lahat ng tao. Sapagkat hindi naman po ako Diyos eh. Ngunit ito po ang natutunan ko sa Panginoon. Kaya kapag misyon, misyon. Kaya sa ating pong Christmas party, wala po tayong pangaral. Enjoy yourself. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Ganon kabuti ang Ama. Binibigyan po tayo ng pagkakataon na makapagbanding na kapatiran. Kaya, wag niyo pong isipin, mahirap ako, hindi nila ako kauri, wala akong dala, baka hindi ako makakain, ganun lang ang bigay ko, kaya nga po may presyo. Ngayon, kung yung presyo na yun, wala ka pa rin, huwag ka rin mag-alala. Kung kapatiran ka, isipin mo, anak ka ng Ama. Ganyan po magmahal ang Ama. Ganyan siya kumupkop, walang pagtatangi. Pantay-pantay. Hindi maaring may tinatangi. Hindi pwedeng. Dahil ito, maraming dala. Masaya ka sa kanya. Dahil ito'y wala. Ay, diyan ka sa sulok. Mali. Kaya, pantay-pantay. Kaya ngayon pa lamang po, pinapaalala na sa inyo, sapagkat sa susunod, wala tayong gawain. Sa susunod na Miyerkules, meron naman pong dumarating at sa isang araw o gabing gawain, wala naman. Kaya tuwing may gawain po tayo, pinapaalala ko na. Upang hindi masabi ng kapatiran, hindi ko po narinig yun hindi ko po nalaman yun. Anong petsa pa lang po ngayon? Atres. May 20 araw pa kayo para mag-isip. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Kaya kung nadama nyo ang Ama, nakilala nyo ang Kristo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, makikiisa po kayo para masabing kayo'y kapatiran na walang patid. Kundi kapatirang binuklod, binuo sa pamamagitan ng pagmamahalan. Buhay ba ang Ama? Kung sasabihin mo naman, hindi naman po ako pirmis. Manaka-naka, pasaka-saka lang ako. Hindi pa rin katwiran yan. Kung pinapalagay mong kaisa ka sa kabanalan, kasama ka sa pakikisa sa anak ng Ama, sa anak niyang totoo sa Kanya. Kaya hindi mo pa rin ipapalagay na di naman ako kapatiran. Pag hindi ka kapatiran, paano mo nasabi yun? Kaya lahat po ang may gusto, sabi nga huwag ka lang pinilit, kundi kusang loob. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya ngayon pa lang po mangyayari yan. Ilang taon na yung ating gawain. Nawa po'y maging masaya tayo. Sapagkat kailangan na magsaya ang tao. Kalimutan nyo na ang problema. Sapagkat maiksi ang buhay ngayon. Kung araw-araw problema pa iniisip mo, baka mamatay ka, puro problema pa rin. Napatid ang hininga mo, problema, laman ang isip mo. Dapat po, mag-enjoy kayo. Huwag ka lang gumawa ng masama. Huwag ka lang magbigay sakit ng kalooban ng kapwa mo na totoo mong ginawa. Alam lahat siya ng Ama. Siya ang pakipagtotohanan. Siya ang paging dapating tanggaping bukal sa puso nyo. Aaliwin niya kayo. Pasasayahin
niya kayo. At yan ang gusto niyang matutunan ng lahat ng mga anak niya. Ang totoong pagtanggap, hindi yung kunwari lang, pagpapaimbabaw, kundi lahat po ay maging totoo at tapat. Huwag kang tititig lamang doon sa matatanggap mo. Huwag kang maghanap lamang doon sa matatanggap mo, kundi mayroon at wala. Magpatuloy ka sa pananalig at pananampalataya. Doon pakikita ng Ama sa iyo, sa iyong pagbabata, may hiwaga at himalang magaganap sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Ayaw ng Ama. Yung pananampalataya mo'y urong sulong. Sasakyan man, pag urong sulong, hindi paroon sa kanyang tunguhan. Orong sulong, maghapon. Hanggang sa napatidang, yung pinagkakapitan ng sa gulong, kumokonektado sa manibela. Makakausad pa ba yan? Patid na. Yan ang katotohanan. Kung napatid na ang ugnayan ninyo sa Ama, sa pamamagitan ng Anak, sa patnubay ng Espiritu Santo, paano pa kayo makakasadsyad? Ang minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, kapag may naganap sa buhay nyo, ihambing nyong isang mabuting kaganapan na may plano ang Ama sa inyo. Huwag nyong bibigyang negatibong masama, kundi positibong maganda na masigit doon ang kakamti nyo. Subalit, kapag may naganap sa inyo, na patuloy na masama ang nasa isip nyo, ba't nangyari yun? Ba't ganito? Ba't ganyan? Mahihirapan kayong makabawi. Gawin nyong negatibo na ang kasalanan ay hindi dapat. Subalit ang positibong pagtanggap at pagkilala sa Ama, lagi nyong gagawin upang kayo'y magtagumpay. Kung niloob niyang kayo'y mabigo, loloobin niyang kayo'y magtagumpay. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? At siyaon ang pawang katotohanan, hindi mo hawak ang buhay mo. Kaya ipagkatiwala mo sa dapat namang hawakan ng buhay mo. Ibigay mo sa Kanya. Ang plano mo ay ibigay sa Kanya at ang plano niya para sa iyo'y mabuti kailan paman. Kaya kung kilala niyo siya, ang buntong hininga niyo sandali lang. Pagkatapos ng isang buntong hininga, susunod maluwag na. Hindi yung maghapon, ano bang buhay yan? Ano bang buhay yan? Ano bang buhay? Pataas ng pataas ang tono ng boses mo sa, sa kakahay mo, baka mamatay ka. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, gawin niyong marapat, tinuturo sa inyong lahat, sapagkat kung bilang tao hindi ito may tuturo, kung bilang tao wala kayong maririnig ng gayon at ganito, sa bilang hindi nyo nakikita ang pagtuturo'y maliwanag, kung ito'y tutup din at gagawin ng tao, tao rin ang masisiyahan. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Subukan nyo lamang. Huwag nyong gawing biro. Subukan nyo lamang. Huwag nyong gawing talusira. Subukan nyo lamang. Hintayin nyo at batahin. Kapag di naganap, wala kayong Diyos ng liwanag. Masdan nyo mga Christmas light. Pag napundiyan, kukuti-kutita pa ba? Sa makatwid, kapag napundi ang pananampalataya mo, di na magniningning ang buhay mo. Nasa iyo man ang lahat, di ka masisiyahan, di ka makukontento, di ka magagalak, sapagkat kulang ka sa liwanag na mula sa Diyos na nagbibigay ng buhay mo. Buhay ba ang Ama? Kaya't gawin niyo ang marapat, gawin niyo ang dapat. Ama, ang sa inyo'y matatanggap. Pagpalain kayong lahat. Buhay ba ang Ama? Sa inyong lahat, mga minamahal ko sa iba't ibang dako ng bansang Pilipinas, di man tuwiran sa tuwinay nasasabi ang inyong mga kabutihan, kung paano kayo nagbabata, nagsusumakit, nagsusumikap, na makapaglingkod ng malayo sa kapwa nyo.
magmahal ng di nyo kaharap kapwa-tao? Batid ng Ama lahat siyaon kung paano kayo nakakaalala sa mga minamahal nyo. Kung saan-saan dako man sila naroroon at inyong mga tinatalikdan para sa inyong magandang kinabukasan, sa tuwin ay alalahanin nyo lamang, gabay nyo't patnubay ay Ama, kilala niya kayo, katapatan ng puso'y gawin, katapatan ng kanyang kapangyarihan, sa inyo'y kakamtan. Pagpalain kayong lahat, mula ulong talampakan magliwanag kayong ganap, at patuloy mapuspos ng Espiritong walang kamatayan. Diyos Ama, Diyos Anak, ang taglay. Sa pamamagitan ng Diyos, Espiritu. Sumainyong kapayapaan, pagpalain kayo ng ganap, at di lamang panandalian, sandali lang, at ngayon lang, kundi buong buhay, pagpapalang liwanag ng buhay. Buhay ba ang Ama? Sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan sa patnubay ng Ama, Anak at Espiritu Santo, pagpalain kayo. Tayo na po.